Good morning mga kabayanang Pilipino. Andito na naman tayo ngayon para sa pagbigay natin ng komento at reactions regarding doon sa kahapon hearing na narinig natin sa Blue Ribbon Committee na kung saan ah, buong buong pusong isiniwalat ng mga Diskaya family, no? Ng mag-asawa, Diskaya couple ang pagkakakilanlan ng mga congressman na kinabang, no? Na humihingi ng mga kickbacks sa mga projects ng gobyerno na kinabang sa flood control. So, naging maganda yung kalabasan. Kumbaga, at least kahit pa paano tayo mga Pilipino naliwanagan tayo kung sino-sino yung mga garapal na mga politiko, mga buayang politiko, no? Na may mga sariling interest sa kanilang posisyon. Ito yung mga politiko na masigasig na masigasig na humihingi ng kickbacks sa projects ng gobyerno. Kakapal ang mukha, lalo nitong si Saldico at saka si Martin Romualdez. Number one pang sila talaga. Tama naman ang sinabi ng Vice President doon sa speech niya na dalawa lang ang humahawak sa budget, Saldico at si Martin Romualdez. So napaka inayupak na tayo, nagsakripisyo tayo, bilad sa araw, init para lang kumita ng pera. Tapos sa kunting halaga, babayad tayo ng buwis. Babayad. Tapos, ganun lang. Babalahurain lang ng mga congressman, mga tarantadong kakapal na mukha. Ito nang masaklap. Hindi naman natin masasabi niya ng realidad. Kasi for the first history, talagang mayroong nanindigan ilabas ang katotohanan regarding sa mga taong mapagsamantala sa kaban ng bayan. Pero ako dito, for the sake of delikadisa, mag-decide na lang sila. Para di ba sila nahihiya? Pinapakain nila sa mga anak, sa pamilya nila galing sa kaban ng bayan, sa nakaw. Although kahit mayaman ka, mapira ka na, dito mo makikita anong klaseng tao itong mga tao na to, ganid at gahaman sa pira. Hindi kapangyarihan. Kasi kung kapangyarihan, ginagamit nila yung posisyon nila para magkamal ng pera. Yan yung habol nila. Kasi nga, yung sinasabi nila na malaki yung nagastos nila sa election, kaya gumaganti sa pamamagitan ng pagnanakaw. Kakapal ng mga mukha eh. Di ba sila kikilabutan yan? Di ba sila na biglang yaman, mayaman ka, hindi mo pinagpaguran, hindi mo pinagpawisan, no? So I salute to the Diskaya couple, mag-asawa na buong nila na isiniwalat ang katotohanan. Then doon din sa mga taga DPWH, napakapal ng mga mukha ng mga gago na yun. So ito yung expression ko lang sa sobrang galit natin tayo sumika para iangat yung antas ng pamumuhay natin, pero may mga tao pa lang ganito na trabaho sa gobyerno, tapos yun lang ang gagawin nila. So masakit na para sa atin na mga ordinaryong Pilipino. So kami, gagaya namin, kano lang naman ang sahod namin, kukunan ka pa ng tax. Yun ang katotohanan, ang masaklap na katotohanan dito sa gobyerno na pinapalakad ni Marcos Jr. Kung maalis lang yung pinsan niya si Tamba, siguro ma-reclaim niya pa yung pangalan niya. Dahil yan lang naman ang nagpapahirap dyan sa kanya yung pinsan niya na si Martin Romualdez.
lagi tayong pinapaniwala na hindi siya involved. Pero lumalabas doon sa ng Blue Ribbon Committee, talagang binabanggit ang pangalan niya. Sa Saldico, sila Martin Romualdez, and then iba pang mga congressmen. So, ito po ay sana'y magiging leksyon o aral natin, mga kabayaning Pilipino, na sa darating na eleksyon, mamili po tayo ng saktong leader na hindi kayang diktahan, hindi kayang kontrolin ng sino man, yung may panindigan, may isang salita. Marami naman na tayong mga nakita dyan na leader na talagang gumagawa, ginagampanan yung trabaho nila bilang isang leader na hindi nagpapadikta, hindi nagpapadala sa pera. So, I hope mga kabayani Pilipino, na sa susunod, piliin natin yung tama. Huwag po tayo magpadala sa kung gaano ka kilala yung pamilya nila. Wala namang kundi ang mangurakot lang. So hanggang dito na lang po, mga kabayani Pilipino, patuloy po kayong mag-ingat. Maraming salamat. Patuloy kayong gabayan po mga kapag. God bless.